Alright, pinapanood ko to. Third day ng impeachment. Lawyers ni Sara nag-meltdown. Meltdown ni Zulaika Lopez ginawang excuse sa pagbabanta ni Vice President. And sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Okay, here we go. Pasok, Sir Bad. Buenos dias, buenas tardes. Bibilisan na lang natin to. Double time. Alright. Buenos dias or buenas tardes, damas y caballeros. Kung palpak, semplang ang defense team ni Sara Duterte nung first day, kung saan nagkalat si Miss Tapia, si Attorney Sison, at nabatri pa sa kanya yung mga tao dahil sa pambabastos niya. At kung ang second day was characterized by the utter failure of Attorney CJ Narbasa para makapuntos lang man, makapogi points lang man, either sa publiko or kaya sa mga senator judges, mas worse sa kanila ang third day. Kasi itong araw sana na meron sila para gibain itong report, itong findings ni NBI Senior Agent John Mark Calilong. Na isang digital forensics specialist from the National Bureau of Investigation. Sinubukan nila sirain itong si Agent John Mark Calilong sa mainly dahil ito lawyer, as if ang may kailang magsalita, ang may kailang mabuhay sa mundo ay mga lawyers. Tayo lahat ng mga non-lawyers ay tai. Malaking insulto yan. In fact, marami nagalit sa kanila dahil sa attitude nila. Kung hindi ka lawyer, hindi ka tao. Ganun sila. It turned out sa questioning ng mga senator judges. Kwan pala ito, CPA pala ito, hindi lawyer pero CPA. So kumbaga may K rin talaga. Marami nga mga lawyer CPA rin. Pero hindi lahat ng lawyer CPA kasi iba rin na disiplina dito sa CPA. So hindi nila nagiba, hindi nila nasira. Ito kahit si Cheese Escudero sinubukan gibain. Sinubukan paaminin itong si NBI agent John Mark Calilong na sabihin na conditional threat. Sabi ni Calilong, hindi, absolute threat yun, Your Honor. So sa kanila, kahit sinabi conditional yung sinabi ni Sara na kung mamamatay ako, meron na ako nag-hire na killer para assassin, para patayin si President Marcos, First Lady Liza at former Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Calilong, sa amin, absolute yan. Kumbaga, hindi nagbabago yung pagbabanta dahil lang ginawang conditional. The fact is, may nag-hire na siya ng killer at hindi siya nagbibiro. So yun, semplang, pati si Cheese Escudero, semplang. So, pero ang pinaka-worst, ang pinaka-worst na strategy nila ay yung parang isinalang nila or ipinasok nila itong alleged lover ni Sara Duterte na si Zulaika Lopez. Pinahamak nila ito. Sinabi nila, ito daw ang main dahilan kaya nagwala si Sara Duterte, kaya nag-meltdown si Sara Duterte. Kumaga, parang sinasabi nila, pareho lang doon sa 32 million, okay lang magnakaw. Kasi basta binoto ka ng 32 million. Basta kasi diba yan sinabi ni Miss Tapia, Si Season. Sa first day pa lang, si Attorney Season. Dito naman, sinabi naman by the presentation ni Attorney CJ Narbasa na apo pa naman ni former Supreme Court Justice Narbasa. Third generation na ito kasi tatay niya yung senior partner ng Narbasa Fortune Law Office. Ito apo na, pero ang layo sa tatay. Nakita ko na yung tatay na sumabak sa past impeachments, magaling, pero itong apo walang sinabi. Itong anak ni Attorney Narbasa. So itong si CJ Narbasa. Yung main defense nila nung hindi na nila nagiba itong argument, itong testimony ni NBI agent Calilong, ito na lang, sinabi na naman nila, basta in love, kasi sabi ni Montulfo, si Sara Duterte at si Zulaika ay lovers. Kaya ngayon kahit saan kayo titingnan mga post, binabalikan yung love story ni Zulaika Lopez at ni Sara. Binabalikan. Kumbaga kasi sinabi ng defense lawyers, meron pa isa na huli na nag-summarize, basta in love si Sara Duterte, okay lang gumawa ng pagbabanta, okay lang gumawa ng death threat, basta lang ipakita niya yung pagmamahal niya kay Zulaika Lopez. Kaya napansin nyo, prinesenta rin nila yung video ngayon. Hindi na nila prinesenta yung video ni Sara making death threat. Prinesenta nila yung video ni Zulaika Lopez na umiiyak, nagdadrama, as ito show na basta in love si Sara. Okay lang gumawa ng death threat.
Syempre, alam naman natin, propaganda style yun. Pakawawa effect. Akala nila, ipag nanawagan talaga si Sara ng people power nung nadala sa Veterans Avenue. Ipag pumunta na yung mga DDS doon pero nilangaw yung rally. So ganun, pinapakita na naman nila. Paulit-ulit. Ang daming tao na bad trip na Hindi na pinanood Hindi na pinanood. Kasi nakita na nila yung pangingiyak ni Zuleika Lopez, yung drama ni Zuleika Lopez na akala nila madadala yung mga senator judges doon dahil ang pinakita na umiyak si Zuleika Lopez paulit-ulit. Or akala nila magpi-people power ang mga tao ulit dahil pinakita nila. Mas lalong nadiin si Zuleika Lopez. Lalo na siya ang ipepresenta ng prosecution next week. Mas lalo nadiin si Zuleika Lopez. Dahil siya ang imbes ibalik ta rin nila walang death threat, wala naman hindi naman totoo yung death threat. Ang kwan lang nila, ang excuse lang nila, hindi kasi concerned lang si Sara Duterte, in a high emotional state si Sara Duterte dahil ang lover niya according to Montulfo. Siguro totoo, otherwise kinasuhan na nila for cyber libel si Montulfo Hindi naman inalis ni Montulfo yung post niya na sinabi si Sara Duterte at si Zuleika Lopez ay lover. So sa court of public opinion, imbes naawa ang tao kay Zuleika Lopez, mas nabuhay ulit yung love team ni Zuleika Lopez at Sara Duterte. Kumbaga, in short, nabumerang. Bumalik sa kanya the same way yung nabumerang yung sinabi ni Miss Tapia, ni Atty. Sison na excuse yung bumoto na 32 million para magnakaw si Sara Duterte. Dito naman, ang punto ni Atty. CJ Narbasa na presenta yung video pineplay yung video ni Zuleika Lopez na basta in love si Sara, excuse yun para gumawa siya ng death threat kay President Bongbong Marcos. So yan, i-review natin Pero bago niya ni-raise yung punto na yun, ang dami na naman siyang semplang itong si Atty. Narbasa na apo ni Chief Justice, dating Chief Justice Narbasa pa naman, na kwan siya, nilectura na naman siya, ni attorney kwan na defense prosecution lawyer, na wala siyang alam sa rules, Ebes diretso niya ina-address yung si Cheese Escudero, pinagsabihan ni Cheese Escudero, wag ka dumiretso kausapin yung prosecution lawyer. You address you talk to you address your question or manifestation or whatever to the Senate presiding officer or to the impeachment presiding officer at pinagalitan rin ni Cheese na salita ka na, hindi pa kita ni-recognize pagkatapos one time nag-present siya ng evidence na or document pinakita niya kay Kalilong na hindi naman pa hindi pa na-discuss sa pre-trial. Kumbaga parang sinurpresa nila si NBI agent Kalilong, sinurpresa na buti na lang magaling rin itong syempre prosecution lawyer na sinabi niya wala, hindi natin na-discuss yan. So strike out na naman at yun, hindi nag-argue rin siya na call out rin yung attention niya dahil nag-argue siya sa witness at nililimit niya yung answer ng witness to yes or no. Sinabi ni Cheese, hindi. Leading question. Narol ni Cheese na dahayaan mo yung witness kung anong manera gusto niya sagutin. Kung gusto niya i-explain niya, hindi mo i-trap siya by yes or no lang. One time, nag-present siya ng wrong evidence na mali. Pagkatapos, pagkatapos nun, yung hindi niya talaga magiba itong testimony ni Kalilong, doon na nagpakawawa effect na siya, padrama effect na siya, napakry-cry effect ni Zuleika Lopez. Imbes na awa yung tao kay Zuleika Lopez, kaysa naawa yung tao kay Sara Duterte, mas pinagtawanan. Lover nga talaga sila, sabi ng ang dami nagkokomento ng mga netizens ngayon. That only proves na lover sila ni Sara Duterte kasi nag-meltdown. Nakita nyo ba nag-meltdown si Sara Duterte nung inaresto na ang tatay niya? Si former President Rodrigo Duterte, nag-meltdown ba si Sara nung hindi siya pinapasok doon sa Villamor Air Base? Nagwala ba si Sara? Naglupasay ba si Sara? Nag-hysterical ba si Sara? Wala, chill lang siya, okay lang. Kung hindi niya ako papasukin, okay lang. Paala kayo sa buhay niyo. Sumakay na lang, bumalik sa kotse niya. Ang init-init dito, pasok na lang ako sa kotse ko. Pero, hindi siya nagwala. Hindi siya pumunta sa EDSA, magmamuno ng people power doon. Siya mismo, hindi niya ginawa yun. Inindyan pa nga niya yung mga nagrarally. Pero nung si Zuleika Lopez ang dinala sa ospital, yun, nag-meltdown na siya. So, kaya hindi gagana yung kwan nyo. Hindi gagana yung drama nyo. At sinabi ito ni Narbasa na pinapakita daw nila yung mga video ulit ni Zuleika Lopez para ipakita may systematic oppression daw ang ginawa ng Kongreso. Specifically itong si
chair ng Committee on Good Government and Accounts na si Joel Chua at Congressman Joel Chua ng Manila at ng Quadcom daw. Pero hindi naman systematic operation ang nangyari. Kasi dapat hindi ganun ang reaksyon ni Sara, dapat cool lang siya. Pareho lang nung nangyari sa pag-aresto ng tatay niya. Siyempre, mas grabe yung emotional impact yung inaresto yung tatay mo pagkatapos dinala sa daig. Dinala sa daig, ibang lugar. Grabe ang effect doon, yung kahihiyan lahat. Pero nagwala lang siya doon kay Zuleika Lopez yung dinala na sa ospital. Swerte nga siya, hindi medyo that time pinagbibigyan na siya ni Attorney Ligutan itong sinarbasa, hindi na niya. Pero maganda talaga questionin, anong punto mo na pinipresenta mo itong si Zuleika Lopez, na sinasabi mo na meron systematic operation. Kumbaga parang inaamin na rin nila na dahil daw may automatic systematic operation kay Zuleika Lopez, na isang tao lang, nagwala na si Sara at nag-death threat na pero may pag-amin na rin. Ang problema diyan sa strategy ni Narbasa na prinisenta nila as main defense ni Sara si Zuleika Lopez, mas lalong madidiin. Mas lalong madidiin. Sila na ang nagbigay ng bala sa prosecution para idiin si Zuleika Lopez. Lagot ka, Zuleika Lopez. Buti ko hindi ito pinatawag para maging witness. Siya na ang isasalang next week. Baka mata lahat itong sinabi ni Narbasa gagamitin laban kay Zuleika Lopez, yung pa-cry-cry effect niya. Yan. At yun nga, itong si Alan Peter Cayetano sinubukan pa sinubukan nawala tayo. Okay. O yan. Si Alan Peter Cayetano, pinilit pa itong si Kalilong na aminin na conditional threat. Dahil daw sinabi ni Sara, kapag pinatay ako, meron na ako nag-hire ng killer para kay President Bongbong Marcos. Sa paulit-ulit niya sinabi, aminin mo na conditional threat. Sabi ni Kalilong, the threat is absolute. Yan. At in fact, nakita na ng prosecution. Kasi dapat pwede pa redirect Pwede pa i-summarize or baliktarin ng nila attorney itong si magaling na si lawyer ng prosecution. Pwede pa niya baliktarin, pwede pa niya i-redirect. Pero nakita nila, hindi na nakita ni Attorney Ligutan, wala naman damage na gawa sa witness namin Walang damage. In fact, ang damage na gawa sa kampo nila kay Zuleika Lopez, nilaglag nila si Zuleika Lopez. Kaya sabi ni Attorney Ligutan, hindi na kami, no comment na kami dyan. Bakit pa kami idagdag yung sinira nyo na yung mga argumento nyo. Hindi nyo nga na-disprove na gumawa talaga si Sara ng death threat. In fact, nag-provide pa kayo ng motive. Di ba lahat ng crime may motive Nag-provide pa ng motive, and that is the love angle. Lovers in paradise. Yun ang angulo. Kumbaga, nagbigay pa sila, embes sinabi nila walang death threat, nagbigay pa silang ng justification kung bakit meron death threat. And that is Sara Duterte's love, intense love for Zuleika Lopez. Kaya sabi ni Atty. Ligutan, ano pang masasabi namin dyan? Kung hindi, it's love. Kaya sabi niya, no redirect. Gagawa ka ng redirect kung ang depensa na-damage yung yung witness mo, hindi na-damage si Kalilong. Dinamage nila, sarili nila, si Zuleika Lopez. Kaya tingin ko may black eye itong sinarbasa for the second day. Natapunan na naman ito ng computer, ng laptop at ng tablet. Baka pati kitchen sink tinapon na dito sa maling strategy. So no redirect, sabi ni Attorney Kalilong, Attorney ng prosecution. Yan. Kaya kumpiyansa sila, ang prosecution na malakas na, kumpiyansa si prosecution lawyer Ligutan na malakas ang posisyon nila at hindi nagiba si NBI agent Kalilong at hindi nakapresenta ng contrary evidence itong depensa para gibain yung claim nila na may culpable violation of the Constitution, yung death threat na ginawa ni Sara Duterte. Yun. Meron pa sila ni Reyes, of course, yung sinasabi nila Oplan Romanov. Yung alam naman natin yung mga Romanov, yung royal family yan ng Russia na pinatay ng mga komunista. Nabisita na natin yung chapel, Paul and Mary Chapel, Peter Paul Chapel, dyan sa St. Petersburg, kung saan nandyan yung, kung may time kayo pumunta ng Russia, visit that. Ang daming gold and diamonds nasa church because andyan nakalibing yung Romanov family. We will discuss that later, pero kasi interesting topic rin yan kung paano nila ginawa yan, Oplan Romanov ek. At paano yan
bumalik sa kanila, na boomerang sa kanila. At kung paano ginawa sa issue na yan, ginawa ni CJ Narbasa yung pinaka-biggest legal blunder niya. Later on, i-discuss natin yan. O yan lang muna, yun lang muna. Right? Limit lang muna natin dito sa love angle. Kaya siguro marami kayo nagtataka kanina, bakit pinapakita yung video paulit-ulit pinapakita yung video ni Zuleika Lopez. Siyempre, paawa effect. Sana daw, maawa tayo. Imbes na awa tayo, pinagtawanan natin. Totoo na nga pala talaga. Lovers talaga yung dalawa. imbes sympathy na kuha nila sa mga tao, sa pangiyak-ngiyak ni Zuleika Lopez, tingnan natin kung makakadrama ka, baka ganyan na naman gagawin ni Zuleika Lopez next week. So lahat ng prinesenta nyo, babalik sa inyo. Actually, may sinabi yung lawyer ni Sara dito. Kita natin Kaya daw niya nasabi yun kay Bongbong Marcos, kay Lisa, tsaka kay Martin Romualdez. Ito daw yun. Pakita ko sa inyo mga kapsat. Ito daw yun. Ito daw mga kapsat ang dahilan. When the Vice President Sara uttered those words, she was not responding daw as Sara Duterte, the Vice President. Hindi daw siya bilang isang Vice President. So ano siya? Fiona? Mary Jane? But Sara Duterte's wife daw, a mother, a daughter, and a sister. Kaya daw niya nabanggit lahat yun. Kita nyo. Akala ko ba freedom of speech? Ang dami niyong palusot Diyos ko po, Rudy, kung ano-ano na mga pinapalusot niya. Lalo kayo pinagtatawanan ngayon. Diyos ko po, Rudy. O siya, next topic tayo, Mabsat. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe po tayo. Punta tayo kay Atty. Claire. Naka-live siya kayo sa Atty. Bawi tayo kay Atty. Claire.